King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1270. Life Sacred Land. Tumigil ka. Gaano kalakas ang maglakas loob na pumasok sa Life Origin Sect at pumatay? Ang dalawang elder ng Life Origin Sect na kalalabas lang ay nakita na si Elder Yu ay naputol sa dalawa at napasigaw sa galit. Ang Life Origin Sect ay isang peak 4-star faction, ngunit may naglakas loob na manghimasok at umatake sa isang elder. Dumating kayong dalawa sa tamang oras. Biglang lumingon si Zhao Feng sa dalawang ancient god expert na sumusugod sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminto ang matandang lalaki na may itim-berdeng balat, ang kanyang mga mata ay naging madilim. Pinili talaga ng binatang ito na huwag tumakbo sa harap ng dalawang ancient god expert, sa halip ay humarap sa kanila. Natagpuan ng elder ang sitwasyong ito na lubhang kakaiba. Ang isa pang elder ay nagsimulang maingat na siyasatin si Zhao Feng. Third elder, fourth elder, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Bilisan mo at patayin mo siya. Nagsimulang sumigaw ng husto ang nawasak na si Elder Yu. Ngunit sinuri ng dalawang elder si Zhao Feng nang may malalim na mga tingin, hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ikaw ay. Habang sinusuri ng dalawang elder si Zhao Feng, bigla silang may naalala at ngumisi. Matagal na nilang narinig na ang ilang walang katulad na henyo ay lumitaw sa spiritual race, isa na umabot sa rank 6 sa kanyang pambihirang tagumpay. Ang kaliwang mata at buhok ng henyong ito ay may kakaibang kulay. Nakarinig lang sila ng mga chismis at hindi nila nakita ang henyong ito para sa kanilang sarili, kaya hindi nila nakilala si Zhao Feng sa simula. Ako ay isang core disciple ng spiritual race, Zhao Feng. Tinapos ni Zhao Feng ang mga salita ng dalawang elder na iyon. Siya na talaga. Nagulat ang dalawang matanda, at pagkatapos ay natarante sila. Ang Life Origin Sect ay isa sa mga paksayon sa ilalim ng spiritual race. Bakit pumunta si Zhao Feng para manggulo dito? Isang taon na ang nakalipas, isinama ko ang isang bloodline na inapo ng Eye of Life sa Life Origin Sect sa pag-asang maaalagaan at masanay siya ng Life Origin Sect. Ngunit hindi ko inaasahan na, pagkatapos kong umalis, gagawin ni Yu Bingcheng ang kanyang pribadong pagnanais, na naghahangad na kunin siya para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakakulong sa kanya sa buong oras na ito. Malamig na inilatag ni Zhao Feng ang sitwasyon. Ang Eye of Life. Ang dalawang Life Origin Sect elders ay parehong nagulat. Sabay-sabay na lumingon ang dalawa kay Han Ningguo. Ito talaga ang Eye of Life. Matapos kumpirmahin ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang matalas na sentido, ang dalawang elder ay mas natulala. Tapos na. Alam ni Elder Yu na hindi na siya makakatakas. Ngunit kahit na ang kanyang kultibasyon ay baldado, mayroon siyang paraan upang simulan muli ang kanyang paglilinang, kahit na ang proseso ay magiging mas mahirap. Brother Yu, napakatapang mo. Ang dalawang elder ay biglang naging malungkot habang sila ay malamig na tumitig kay Yu Bingcheng. Hindi na kailangang banggitin ang potensyal ng Eye of Life. Kung ang taong ito ay naging bahagi ng Life Origin Sect, tiyak na isa siya sa pinakamalakas na eksperto nito. Marahil ay naipadala nila ang Eye of Life sa Life Sacred Land. Magkakaroon pa rin siya ng magandang kinabukasan habang ang Life Origin Sect ay magkakaroon din ng malaking benepisyo. Napansin din ni Elder Yu ang potensyal na ito, kaya sinubukan niyang gawing kasama sa cultivation si Han Ningguo. Kung nagtagumpay siya, tatayo sana siya para mas makinabang, at hindi sisisihin ng Life Origin Sect si Elder Yu. Ngunit ang mahalaga, nabigo siya. Ngayon, hindi lamang mawawalan ng Eye of Life ang Life Origin Sect, ngunit nasaktan din nila si Zhao Feng, isang core disciple ng spiritual race. Dumating kayong dalawa sa tamang panahon. Kasalukuyan akong nagpaplano na personal siyang patayin. Diretsyong nagsalita si Zhao Feng sa dalawang elder. Patayin. Agad na napaatras si Elder Yu sa gulat. Hindi ba sinabi ni Zhao Feng na mapilayan lang niya ang kanyang cultivation? Kailan ito naging execution? Kung hindi mo lang binyantaan ang buhay ni Han Ningguo, marahil ay pinayagan kitang magpatuloy sa pakikibaka sa pintuan ng kamatayan. Ngumisi si Zhao Feng. Noong una ay binalak niyang iligtas ang buhay ng taong ito, ngunit nagkamali si Yu Bingcheng. Nagpalitan ng tingin ang third at fourth elder ng Life Origin Sect at nagsimulang mag-message sa isa't isa.
Mabuti man o masama, si Elder Yu ay isa pa ring rank 6 True God at isang Elder. May halaga pa rin siya para sa Life Origin Sect. Gayunpaman, kung naranasan nila ang sama ng loob ni Zhao Feng para sa kapakanan ni Yu Bingcheng, ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Kaibigang Zhao, si Elder Yu, mabuti man o masama, ay isa pa ring rank 6 True God at Elder ng Life Origin Sect. Umaasa kami na maaari mong iligtas ang kanyang buhay para sa kapakanan ng Life Origin Sect. Nagsalita ang lantang Elder. Ang Life Origin Sect ay handang magbayad ng malaking halaga ng God Crystals at Herbs para mabayaran si kaibigang Zhao at bayaran ang buhay ni Yu Bingcheng. Nagmamadaling dagdag ng matandang babae. Sunod-sunod na nagsalita ang mga Elder. Ang kanilang mga salita ay bunga ng kanilang talakayan. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaari nilang makuha ang pabor ni Zhao Feng habang iniligtas din ang buhay ni Yu Bingcheng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay may napakaraming potensyal. Kaibigan pa nga niya ang isang inapo ng Eye of Life. Kung maaari silang makipagkaibigan sa pares na ito, makikinabang lamang ang Life Origin Sect. Sa gilid, nagalak si Yu Bingcheng nang makitang gustong iligtas ng dalawang elder ng sekta ang kanyang buhay. Nagpapaalam ako sa iyo, hindi nagtatanong. Ungol ni Zhao Feng, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang tatlong elder ng Life Origin Sect ay agad na napangiti sa mga salitang ito. May bakas ng bahagyang hinanakit sa mukha ng third elder at fourth elder, ngunit takot lang sa mukha ni Elder Yu. Hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ay magiging matigas ang ulo upang hindi bigyan ng anumang mukha ang dalawang elder na ito. Boom! Hiss! Ang hindi mabilang na puting arko ng kidlat ay nagsimulang kumaluskos sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at ang destruction intent na maaaring magwasak ng mga kaluluwa, na sinamahan ng malakas na ripples ng kaluluwa, ay nagsimulang dumami. Hindi. Third Elder, Fourth Elder, magmadali at hikayatin si Zhao Feng. Naramdaman ni Elder Yu ang kanyang nalalapit na kamatayan at agad na nagsimulang magmakaawa at magmakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang eye bloodline technique ni Zhao Feng. Crack! Isang baluktot na bolt ng Tribulation Lightning at isang kumikislap na apoy ang sumabog sa kaluluwa ni Elder Yu. Nagawa niya lamang na maglagay ng isang maliit na pakikibaka bago ang kanyang kaluluwa ay nalipol. Agad na kamatayan. Iyon ay isang soul eye bloodline technique na may Tribulation Lightning energy. Ang dalawang elder ng Life Origin Sect ay natakot sa tanawing ito. Narinig nila na direktang nakamit ni Zhao Feng ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, ngunit kailangan lang niya ng isang sulyap para patayin ang isang tao sa parehong ranggo. Nahirapan silang maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng eye bloodline ni Zhao Feng. Ito ay hindi bababa sa par sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Ang gayong talento at lakas ay sadyang nakakatakot. Kaibigang Zhao, patay na si Elder Yu, ngunit itong kaibigan mong may Eye of Life ay maaaring manatili sa Life Origin Sect. Hayaang bayaran siya ng aming Life Origin Sect. Ang Life Origin Sect ay magagarantiyahan na ang gayong bagay ay hindi na mauulit. Sa pagkamatay ni Elder Yu, ang galit ni Zhao Feng ay dapat na nailabas, kaya ang lantang matanda ay nagsimulang gumawa ng mapayapang mga panawagan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matawa habang naghahanda siyang tumanggi. Hindi. Ayaw kong manatili dito. Agad na sabi ni Han Ninger. Lahat ng tao rito ay isang supreme expert habang siya ay isang quasi-god lang, kaya mas pinili ni Han Ninger na manahimik kanina. Ngunit ngayon, tahasang sinabi ni Han Ninger ang kanyang opinyon. Kung ganoon ay umalis na tayo. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng, winalis si Han Ninger, at umalis sa Life Origin Sect. Kalokohan. Napakayabang ng batang iyon. Pinapatay niya ang isang elder ng Life Origin Sect at aalis lang. Ang mukha ng lantang elder ay naging yelo sa sandaling umalis si Zhao Feng. Wala na tayong magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga krimen ni Yu Bingcheng ay malinaw, at kahit na tayo ay gumawa ng kaguluhan tungkol dito, ang Life Origin Sect ay makakakuha ng napakaliit. Maaari pa nga nating masaktan si Zhao Feng. Hindi ito katumbas ng panganib. Napabuntong hininga ang matandang babae. Nakakatakot. Ito si Zhao Feng. Naglakas loob siyang pumasok at patayin si Elder Yu.
Ang mga disipulo na nagtipon sa lugar ay nagsimulang masigasig na talakayin ang kaganapang ito. Nang malapit na siyang umalis sa Life Origin Sect, itinulak ni Zhao Feng si Zhao Wei sa kanyang interspatial dimension gamit ang kanyang manggas. Nang tapos na ang lahat, umalis si Zhao Feng sa Life Origin Sect at nagsimulang maglakbay pabalik sa spiritual race. Salamat sa pagligtas sa akin ulit. Nabawi ni Han Ninger ang kanyang dating kalmado, ang kanyang mukha ay muling masigla at magiliw. Ako ang nagpagulo sa iyo. Dapat hindi kita iniwan sa kanya noong una, kaya tama lang na iligtas kita. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Ang dalawa ay gumugol ng higit sa 30 taon na magkasama sa paglalakbay mula sa Gulong Zone hanggang sa Ziling Zone, at ang kanilang relasyon ay unti-unting nagbago sa paglalakbay na ito. Napansin ni Zhao Feng na may hindi tama sa sitwasyon ni Han Ninger, kaya natural na hindi niya ito maiiwan doon. Hindi nagmamadaling bumalik si Zhao Feng. Paminsan-minsan ay humihinto siya at nagpapahinga sa Exchange Spiritual Hall. Sa isang tiyak na araw, kinuha ni Zhao Feng ang malaking stack ng mga imbitasyon na natanggap niya at sinimulang tingnan ang mga ito. Ang balita ng Zhao Feng na direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm ay nagpadala ng shockwave sa buong Ziling Zone. Gayunpaman, ipinakita lamang ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa spiritual race kaya ang ibang mga paksayon ay nanatiling nagdududa tungkol sa pagiging tunay ng sitwasyon ni Zhao Feng. Nang dumating sila sa spiritual race upang bisitahin si Zhao Feng ay nasa hiwalay. Kaya, naglabas sila ng mga imbitasyon ni Zhao Feng. Sa sandaling bumisita si Zhao Feng, mapapatunayan ng mga paksayon na ito ang mga katotohanan para sa kanilang sarili. Kasabay nito, kung ito ay totoo, ang mga paksayon na ito ay hindi maiiwasang subukang mag-recruit kay Zhao Feng at bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Maging ang Life Sacred Land ay nagpadala ng imbitasyon. Kinuha ni Zhao Feng ang isang liham na may kakaibang berdeng mga inscription mula sa pile. Ang Life Sacred Land ay ang Panginoong paksayon ng Ziling Zone. Bagamat hindi mahalaga kung pumunta siya o hindi pa nakapunta si Zhao Feng sa isang God Realm Sacred Land noon. Medyo na-curious siya kung ano ang mga ito. Marahil ay maaari kong ipadala si Han Ninger sa Life Sacred Land. Isang ideya ang biglang naisip ni Zhao Feng. Bagamat masisiguro niya ang kaligtasan ni Han Ninger sa spiritual race, sa mga tuntunin ng kanyang hinaharap, walang mas magandang lugar kaysa sa Life Sacred Land. Bukod dito, si Han Ninger ay mayroon ding mahalaga at mabigat na pasanin ng muling pagbuhay sa Spirit Grass Gate. Bilang resulta, naramdaman ni Zhao Feng na ang Life Sacred Land ay ang perpektong pagpipilian para kay Han Ninger. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong malayo sa landas. Tiningnan ni Zhao Feng ang mapa sa kanyang isip. Makalipas ang ilang saglit na pahinga ay nagsialisan muli ang dalawa. Han Ninger, tingnan natin ang Life Sacred Land. Sabi ni Zhao Feng bago umalis. Ang Life Sacred Land. Pwede ba talaga tayo pumunta? Ang mga mata ni Han Ninger ay kumikinang sa masiglang liwanag. Bilang miyembro ng isang paksayon na dalubhasa sa medicine daw, natural na alam niya ang tungkol sa Life Sacred Land. Ang Life Sacred Land ay maaaring ituring na isang sagradong lupain para sa bawat practitioner ng medicine daw, ang lupain ng kanilang mga pangarap. Kung ganoon ay umalis na tayo. Matapos matanggap ang pag-aprobo ni Han Ninger, inayos ni Zhao Feng ang kanilang ruta. Makalipas ang 4 na buwan, narating ng dalawa ang gitna ng Ziling Zone, malapit sa mga lupain ng Life Sacred Land. Bago pa man nila marating ang aktwal na Life Sacred Land, naramdaman na ni Zhao Feng na ang konsentrasyon ng Heaven Earth Yuan Qi ay nasa parehong antas ng lugar na inookupahan ng mga periphery disciple ng spiritual race. Bukod dito, ang hangin ay makapal sa sigla. Ang paghinga lang nito ay magiging relax na ang katawan. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang sumilip sa malayo. Sa gitna ng isang malawak, mapusyaw na berdeng fog ay isang napakalaking sinaunang puno ng buhay. Ang sinaunang punong ito ay tila nag-uugnay sa langit at lupa. Ang lugar na sakop ng canopy nito ay mas malaki kaysa sa buong teritoryo ng spiritual race. Napakalaking puno. Si Zhao Feng ay nabigla sa tanawing ito. Ito ang pinakamalaking puno na nakita niya sa buong buhay niya. Ang lugar na sakop ng napakalaking punong ito ay isang malayang sukat.
Napapaligiran ito ng mga layer ng array na pumutol dito mula sa labas ng mundo. Sa ganitong kalayuan, hindi nakikita ni Zhao Fang ang loob. Habang naghahanda siyang tumungo sa Life Sacred Land, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa malapit sa ilalim ng lupa. King of Gods, Kabanata 1271. Pagharang at pagpatay sa inapo ng God Eye. Underground. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang tingin sa isang lugar na 100,000 li sa ilalim ng lupa. Ang isang masamang mukhang lalaki na nakasuot ng itim na damit na nagpapakita lamang ng kanyang mukha ay mabilis na lumipad sa mundo. Ang taong ito ay nagsumikap na itago ang kanyang aura, at ang aktibidad na ginawa niya habang naglalakbay sa ilalim ng lupa ay napakaliit na halos hindi siya matukoy. Ang napakagandang sining ng Earth Escape ay isang bagay na kahit si Zhao Fang ay mahihirapang gawin. Biglang, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila may naramdaman at tumingin sa direksyon ni Zhao Fang. Yan ay. Biglang nanlamig ang mukha ni Zhao Fang sa gulat. Anong mali? May napansin si Han Ninger na kakaiba kay Zhao Fang at hindi niya maiwasang magtanong. Hindi pinansin ni Zhao Fang si Han Ninger at patuloy na tumitig sa kanang mata ng lalaking nakasuot ng itim. Ang Eye of Myriad Forms. Isa sa mga clone ni Zhao Fang ay mayroong Eye of Myriad Forms, kaya halatang nakilala niya ito. Siyempre, ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay ang taong ito ay mayroon lamang isang Eye of Myriad Forms, ang kanyang kanang mata. Sa sandaling ito, ginagamit ng lalaking nakasuot ng itim ang Eye of Myriad Forms upang kontrolin ang kapangyarihan ng lupa. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na lumipat sa mundo habang gumagawa ng napakakaunting mga ripples ng enerhiya. Hahaha, napansin talaga ako ng batang iyon. Mayroon ba siyang espesyal na eye bloodline? Sa kailaliman ng lupa, medyo nagulat din ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mata ni Zhao Fang ay tila napaka-abnormal, kaya ipinalagay ng lalaking nakaitim na damit na ang mata ni Zhao Fang ay may sensory type. Kung hindi, imposibleng mapansin siya. Ma'am. Ang Eye of Life. Biglang ibinaling ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang tingin kay Han Ninger. Hihihi, kung ihahatid mo sa pintuan ko, hindi ako magalang. Malungkot na tumawa ang lalaking nakaitim na damit bago lumipat ng direksyon at bumaril kay Zhao Fang. Pagpatay ng layunin. Isa rin siyang ancient god. Bumaba ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi matukoy ni Zhao Fang ang eksaktong antas ng cultivation ng taong ito, ngunit naramdaman niya na ang taong ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa ancient god Black Heaven. Bilang karagdagan, nakikita rin ni Zhao Fang na ang taong ito ay nagta-target kay Han Ninger. Dahil dito, medyo nalito si Zhao Fang. Si Han Ninger ay karaniwang hindi nagpakita sa Ziling Zone, at ito ang kanyang unang pagbisita sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, nakita ng lalaking nakaitim na damit na ito si Han Ninger at agad na sumabog na may layuning pumatay. Anuman, hindi hahayaan ni Zhao Fang na magtagumpay siya. Whoosh! Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay bumaril sa lupa patungo kay Zhao Fang. Naghanda din si Zhao Fang para ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang ang lalaking nakasuot ng itim ay 20,000 lipa mula kay Zhao Fang, bigla siyang tumigil. Dumating na ang mga tao ng Life Sacred Land. Ungol ng lalaking nakaitim na damit. Hihihi, pakakawalan na muna kita. Nagpadala ng mensahe ang lalaking nakaitim na damit bago muling nagpalit ng direksyon at tumakas sa malayo. Sino ito? Ang biglaang mensaheng ito ay nagdulot ng pagkataranta at pag-iingat ni Han Ninger. Ang isang tao sa kanyang paglilinang ay lubos na walang kakayahang makita ang pag-girl ng lalaking nakaitim na damit. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang medyo madilim na tingin sa landas sa unahan. Isang grupo ng 3 tao na naglalabas ng malakas na pisikal na presyon ay papalapit na. Sino kayong dalawa? Ang pinuno ng grupong ito ay isang kabataang nakasuot ng asul na balabal, at kakaiba ang hitsura niya sa kanyang mukha. Ang taong ito ay isang ancient god habang ang dalawa pa ay rank 6 true gods. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Life Sacred Land. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang, ang liham ng imbitasyon ay lumabas sa kanyang kamay. Iniskan ng divine sense ng nakasuot ng asul na balabal ang imbitasyon, at pagkatapos ay nagulat siyang bumaling kay Zhao Fang. Ikaw si Zhao Fang.
Ang kabataan ay kaina-hinalang tumingin kay Zhao Fang. Ang dalawang tao sa tabi ng binata ay nagulat din kay Zhao Fang. Ang bagay tungkol kay Zhao Fang ay lumikha ng walang maliit na kaguluhan sa Life Sacred Land. Ang lahat ay naging lubhang interesado sa henyong ito. Si Han Ninger ay maingat na tumayo sa gilid. Sa kanyang mga mata, ang mga tao sa Life Sacred Land ay pawang marangal na eksperto. Ngunit sa oras na ito, tila sinusuri ng binata na nakasuot ng asul si Zhao Fang na may pagtataka sa kanyang mukha. Para bang si Zhao Fang ay may mas kagalang-galang na katayuan kaysa sa kabataan. Kung gusto mong makapasok sa Life Sacred Land, kailangan mong pumasa sa inspection ko. Kung tutuusin, madaling baguhin ang panlabas na anyo ng isang tao. Maaaring may isang tao na magtangkang magpanggap na si Zhao Fang at lumabas sa Life Sacred Land. Matigas na sabi ng binata na nakasuot ng asul. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhao Fang. Kahit nakatanggap siya ng imbitasyon, isinailalim pa rin siya sa inspection. Good sir, huwag po kayong magtampo. Karaniwan, natural na hindi na kailangan ng ganoong hakbang, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo kakaiba, kaya ng kabataan ay mukhang medyo nahihirapan. Ayos lang. Paano gagawin ang inspection? Nakita ni Zhao Fang na talagang may dahilan para sa inspeksyong ito, kaya pumayag siya. Minsan nakipag-away si Xiao Hao kay Zhao Fang, at may kaunti akong nalalaman tungkol sa labanang ito. Gusto kong subukan ang iyong katawan. Nakangiting sabi ng binata. Bagamat ang Life Sacred Land ay kasalukuyang nasa isang espesyal na sitwasyon, talagang hindi kailangan ni Zhao Fang na ipasa ang kanyang inspeksyon para makapasok. Gayunpaman, ang kabataang nakasuot ng asul na damit ay interesado kay Zhao Fang, kaya ginamit niya ang dahilan upang makita sa kanyang sarili kung ang lakas ni Zhao Fang ay maihahambing sa lakas ni Xiao Hao. Ang panlabas na anyo ng isang tao ay madaling baguhin, ngunit sa halip mahirap baguhin ang mga katangian ng pamamaraan ng paglilinang ng isang tao. Dagdag pa ng kabataang nakasuot ng asul na damit. Nagulat ang dalawang katabi ng binata. Alam nila na gusto ni Liu Kai na makita mismo ang lakas ni Zhao Fang. Ngunit si Liu Kai ay isang ancient god prodigy ng nakaraang henerasyon habang si Zhao Fang ay isa lamang rank 6 true god. Paano ito posibleng maging isang patas na laban? Good sir, magpahinga ka na. Gagamitin ko lamang ang 40% ng aking lakas. Dahil nagawa mong talunin si Xiao Hao, dapat kaya mong tanggapin ito. Dagdag ni Liu Kai. Si Xiao Hao ay may Eye of Life at naabot na niya ang tuktok ng rank 6. Siya ay may antas ng lakas na katumbas ng isang ancient god na gumagamit ng 40% ng kanilang lakas. Gayunpaman, si Liu Kai ay isang henyo ng nakaraang henerasyon ng Life Sacred Land, kaya 40% ng kanyang lakas ay malamang na mas malakas kaysa sa buong kapangyarihan ni Xiao Hao. Sige. Tumanggo si Zhao Fang. Tuwang-tuwa si Liu Kai nang makitang sumang-ayon si Zhao Fang. Ang iba pang dalawang miyembro ng Life Sacred Land at Han Ninger ay agad na umatras sa isang tiyak na distansya upang hindi mahuli sa labanang ito. Magsimula na tayo. Sir, mag-ingat po kayo. Nakangiting babala ni Liu Kai. Ilang sandali pa, biglang lumaki ng kaunti ang kanyang katawan, lumilitaw ang mga pilak na tato sa kanyang balat na nagpakawala ng malakas na pisikal na pressure na naging sanhi ng pagbigat ng paligid. Kahit sa 40% kapangyarihan lang, ang Silver Star Dense Body ni Liu Kai ay nagbibigay pa rin ng napakalakas na pressure. Parang mas lalo siyang umunlad. Ang dalawang iba pang miyembro ng Life Sacred Land ay medyo mas malapit sa lugar ng labanan, kaya naramdaman nila ang pisikal na pressure na iyon. Whoosh! Nag-transform si Liu Kai sa isang silver streak ng liwanag at bumaril kay Zhao Fang. Bahagya siyang ngumiti at sumuntok. Sa sandaling siya ay sumuntok, isang pilak na mabituing kamao ang lumitaw sa hangin, na nag-iiwan ng bakas ng mga pagsabog habang ito ay lumipad sa himpapawid. Hindi nababagabag, inactivate ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at ipinalibot ang kanyang 5 Elements Divine Power bago ibinato ang kanyang sariling suntok. Sa rank 6 True God Cultivation lang, si Zhao Fang ay hindi kailanman magiging kapareha ni Xiao Hao maliban kung ginamit niya ang kanyang eye bloodline, kaya natural na hindi siya mapapantayan ni Liu Kai. Kaya, ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Boom! Bang!
Nagkaroon ng nakakabinging salpukan ng metal nang magsalubong ang dalawang kamao. His mananipis, puting arko ng kidlat ang kumalusko sa buong katawan ni Liu Kai. Nakaramdam si Liu Kai ng bahagyang pamamanhid sa buong katawan niya. Naharangan niya. Bahagyang natigilan si Liu Kai. Batay sa kanyang nalalaman, nagawa lamang ni Zhao Feng na talunin si Xiao Wu dahil sa kanyang eye bloodline. Gayunpaman, hindi ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang mata ngunit nagawa pa rin niyang harangan ang suntok. Ang kanyang pisikal na lakas ay mas malaki kaysa sa sinabi ni Xiao Wu. Sa lublob na ungol ni Liu Kai. Wala siyang ideya na si Zhao Feng ay nagtatago ng kanyang lakas noon at si Zhao Feng ay nakagawa din ng karagdagang pag-unlad sa panahong lumipas. Paano ito nangyari? Naharangan niya ang pag-atake. Nagulat din ang dalawa pang miyembro ng Life Sacred Land. Kunin mo ang isa pang suntok ko. Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Liu Kai. Sa totoo lang, kung gusto lang niyang siyasatin si Zhao Feng, sapat na ang unang pag-atake na iyon. Gayunpaman, nagawa ni Zhao Feng na ganap itong maharangan ng walang kaunting kakulangan sa ginhawa. Isa itong malaking dagok sa isip kay Liu Kai. Siya ay isang kahanga-hangang ancient god, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng anumang pag-unlad laban sa isang rank 6 true god. Boom! Si Liu Kai ay bumaril sa langit, nagtayo ng kapangyarihan, at pagkatapos ay bumaril pabalik. Mula sa di kalayuan, parang may bumagsak na napakalaking pilak na bundok mula sa langit. Ginagamit pa rin ni Liu Kai ang 40% ng kanyang lakas, ngunit dahil siya ay bumulusok mula sa langit, ang kanyang pag-atake ay mas malakas. Boom! Sineseryoso ni Zhao Feng ang pag-ataking ito, at ang kanyang katawan ay agad na napalibutan ng isang domain ng 5 kulay na kidlat. Boom! Hiss! Habang papalapit si Liu Kai kay Zhao Feng, nagsimula siyang makaramdam ng pagkaharang at panghina ng kapangyarihan ng 5 Elements Tribulation Lightning Domain. Malapit nang tumama ang kamao ni Liu Kai kay Zhao Feng. Bahagyang tumingkayad si Zhao Feng, at ang 5 Elements Tribulation Lightning Domain ay biglang namuo sa kanyang palad, pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang atake sa palad. Pinagsama ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang pisikal na lakas sa 5 Elements Tribulation Lightning Domain at itinoon ito sa isang palad. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawa, at napaatras si Liu Kai ng napakalaking kapangyarihan ng pisikal na enerhiya ng kidlat. Paano ito nangyari? Napaatras si Liu Kai dahil sa gulat para itago ang katotohanang itinulak siya ni Zhao Feng pabalik. Ikaw talaga si Zhao Feng. Si Liu Kai ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Sa dalawang lugar na napakalayo sa lugar na ito, may dalawa pang team mula sa Life Sacred Land, bawat isa ay pinamumunuan ng isang ancient god. Hindi ko akalain na si Liu Kai ay magdurusa sa pagkawala. Mas malakas pa ngayon si Zhao Feng kaysa noong natalo niya si Xiao Wu. Bumantong hininga ang dalawang ancient god bago pinalayo ang kanilang mga koponan. Dadalhin ko kayong dalawa sa Sacred Land. Sabi ni Liu Kai kay Zhao Feng, at pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang dalawang kasama at nagutos, magpatuloy kayong dalawa sa paghahanap. Kung may natuklasan ka, ipaalam ka agad sa akin. Pinamunuan ni Liu Kai sina Zhao Feng at Han Ningguo habang dahan-dahan silang pumunta sa Life Sacred Land. Brother Liu, ano ang nangyari kamakailan sa Life Sacred Land? Tanong ni Zhao Feng. Sa maikling paglalakbay na ito, nakita niya ang 3 pang koponan na mabilis na umaalis. Ang bawat isa sa mga pangkat na ito ay pinangunahan ng isang ancient god expert. Nakita rin ni Zhao Feng ang maraming patrol team sa mga hangganang rehiyon ng Life Sacred Land, mahigpit na ini-inspeksyon ang lahat ng pumasok at lumabas. Sa oras na ito, ibinalik ni Zhao Feng sa kanyang isip ang bagay na ini-inspeksyon siya ni Liu Kai. Ito ay dahil malinaw na may isang bagay na makabuluhang nangyari sa Life Sacred Land. Si Brother Zhao ay isang pinarangalan na panauhin na inimbitahan ng Life Sacred Land, kaya sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kung ano ang nangyayari. Bahagyang napangiti si Liu Kai. Parehong hindi maiwasan ni Zhao Feng at Han Ningguo na tumuon sa kanya. Hindi pa nagtagal, isang Eye of Life na inapo mula sa Life Sacred Land ay lalabas, ngunit ilang sandali lamang pagkatapos umalis sa Sacred Land, sila ay pinatay. Medyo malamig at malupit ang mga mata ni Liu Kai. Ano? Isang Eye of Life descendant ng Life Sacred Land ang pinatay.
Nagulat si Zhao Fang. Ang mga may-ari ng Eye of Life ay tiyak na nasa ilalim ng mabigat na proteksyon mula sa Life Sacred Land, ngunit may nang-ahas na patayin ang isa sa mga inapo ng Eye of Life pagkatapos nilang lisanin ang Life Sacred Land. Bilang karagdagan, batay sa sinabi ni Liu Kai, itong Eye of Life descendant ay pinatay hindi nagtagal pagkatapos umalis sa mga hangganan ng Life Sacred Land. Nangangahulugan ito na ang kalaban ay nagtatago mismo sa palibot ng Life Sacred Land upang harangin at patayin ang mga inapo. Isa itong tahasang hamon sa dignidad ng Sacred Land. Siya kaya. Ang imahe ng lalaking nakaitim na damit ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1272. Ang Pool of Life. May mga paksayon sa Ziling Zone na nang-ahas na gumawa ng kaaway ng Life Sacred Land. Inihayag ni Zhao Fang ang pagkagulat sa kanyang isipan. Ang Life Sacred Land ay ang Panginoong paksayon ng Ziling Zone. Sa ang paksayon kabilang ang pumatay sa mga inapo ng Eye of Life na nang-ahas niyang labanan ang Sacred Land. Kahit nakabilang sila sa ibang Sacred Land, ang ibang Sacred Land ay hindi kailanman gagawa ng ganoong halatang hamon. Ang digmaan sa pagitan ng Sacred Lands ay hindi maliit na bagay. Kailangan pa ng imbestigasyon ang usaping ito. Hindi pa rin natin matiyak kung sino ang gumawa nito, ngunit huwag maniwala na ang isang God Realm Sacred Land ay ang pinakamalakas na paksayon sa isang zone. Umiling si Liu Kai at same time na nagbabala. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Zhao Fang. Ang mga Sacred Lands ay ang Panginoong paksayon ng kani-kanilang mga sona. May mga paksayon kaya na mas malakas pa sa Sacred Lands. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay walang katulad na malawak, at may hindi mabilang na mga paksayon na nagtatago sa mga anino. Ang ilan sa mga paksayon na ito ay higit na nalampasan ang antas ng 5-star na paksayon at umabot na sa antas ng God Realm Sacred Lands. Nagpatuloy si Liu Kai. Tumanggaw si Zhao Fang. Hindi ito mahirap intindihin. Anumang mundo ay magkakaroon ng makapangyarihang mga paksayon na nakatago sa mga anino at hindi kilala ng mga karaniwang tao. Paanong ang isang lugar na kasing laki ng Ancient Desolate Realm of Gods ay walang ganoong paksayon? Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang isa sa mga lihim na paksayon na ito ay maaaring umunlad sa sukat na katumbas ng isang Sacred Land. Sinundan ni Zhao Fang at Han Ningguo si Liu Kai sa isang espesyal na landas. Matapos dumaan sa mga layer ng inspection, maayos silang pumasok sa Life Sacred Land. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay maihahambing sa core area ng spiritual race, at ang lugar na ito ay makapal din ng sigla. Ang spiritual race ay hindi maaaring ihambing sa aspetong iyon. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Kung siya ay isinilang sa isang kapaligiran na tulad nito, naimpluwensyahan ng lupaing ito mula sa sandali ng kanyang kapanganakan, kung gayon ang kanyang konstitusyon, sigla, at iba pang mga aspeto ay higit sa mga normal na tao. Noong una ay dinadalisay ni Zhao Fang ang kanyang katawan, kung nilinang niya ang isang napakahusay na lugar gaya ng Life Sacred Land, napinaw sana niya ang kanyang katawan ng 12-dosenang beses na mas mabilis na may 12-dosenang beses na epekto. Manam. Ang enerhiyang ito. Nagulat ang ekspresyon ni Liu Kai nang lumingon siya kay Han Ningguo. Ang enerhiya ng buhay ng mundo ay lumalabas sa kanyang mga mata. Isang purong life energy ang pinalabas ng kanyang mga mata, na tila may kakayahang buhayin ang mga patay. Ito ang Eye of Life. Nagulat si Liu Kai. Kahit na ang Life Sacred Land ay ang huling tahanan ng lahat ng mga inapo ng Eye of Life, ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay hindi kasing dami ng maaaring isipin ng isa. Kahit na ang isang inapo ng Eye of Life ay isang napakabihirang pag-iral sa Life Sacred Land. Ang kapal naman ng bloodline niya. Nakita ni Zhao Fang ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata. Sa gulong zone, si Han Ningguo ay isang disipulo lamang ng isang ordinaryong pangkat na 4.5 bituin. Kagigising lang ng kanyang bloodline at hindi pa rin develop. Ngunit ngayon, ilang sandali lamang matapos tumuntong sa Life Sacred Land, nagsimulang mag-transform ang kapal ng kanyang Eye of Life bloodline. Lumilitaw na ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang lugar na ito ay walang alinlangan na ang perpektong lugar para sa Han Ningguo. Zhao Fang, siya ay. Sa wakas ay nagtanong si Liu Kai. Kaibigan ko. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Nanlamig ang mukha ni Liu Kai.
Si Zhao Feng ay isang core disciple ng spiritual race, at ang babaeng ito ay sumama sa kanya sa Life Sacred Land, ibig sabihin ay tiyak na hindi normal ang kanilang relasyon. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang babaeng ito ay isa ng alagad ng spiritual race. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa nangyaring swerte ng spiritual race. Tara, doon sa taas. Sabi ni Liu Kai. Tumangala sina Zhao Feng at Han Ningguo. Pinawi ng malawak na kanopi ng puno ang araw, na ginawang dagat ng berdeng jade ang kalangitan. Maraming palasyo at pavilion na may iba't ibang laki ang naitayo sa napakalaking puno, at maraming pool, ilog, at talon ang dumadaloy dito. Kung mas mataas ang lumipad, mas naging concentrate ang Heaven-Earth Yuan Qi habang bumababa ang bilang ng mga gusali. Sa harap ng isang malawak na berdeng palasyo, isang grupo ng halos 10 tao ang natipon. Ang isa sa kanila ay isang kabataang kilala ni Zhao Feng, si Xiao Hao. Siya si Zhao Feng. Isang lalaking nakasuot ng Imperial Golden Robe ang lumingon kay Zhao Feng na may nagbabagang mga mata. Ito ang pinakamalakas na quasi-god prodigy ng Life Sacred Land, quasi-god Guanlong. Sa orihinal, siya ang pinaka-nakakasilaw na kababalaghan ng Ziling Zone, na maihahambing sa mga henyo ng iba pang sacred lands. Ngunit pagkatapos, ang isang Zhao Feng ay lumabas mula sa spiritual race at direktang nakamit ang rank 6, kaya nalampasan ang kanyang reputasyon. Talagang nasa rank 6 siya, kahit mahirap sabihin kung talagang nakarating siya doon sa isang pagkakataon. Ilang mga kabataang disipulo sa grupo ang nagdududa kay Zhao Feng. Bukod sa mga kabataan sa grupo, may 3 elder ng hindi maarok na paglilinang. Nagbibigay galang si Junior Zhao Feng sa mga nakatatanda ng Sacred Land. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang nagdududa na mga tingin ng mga kabataan at tumingin sa 3 elder. Sa oras na ito, sinusuri ng 3 elder si Zhao Feng ng matalas at kumikinang na mga mata na parang umaasang makikita siya ng buo. Para sa spiritual race na tanggapin ang isang taong katulad mo ay talagang isang bagay na dapat ikainggit. Isang kulubot na matanda na nakasuot ng kulay pilak na kulay abo na damit ang humaplo sa kanyang balbas at ngumiti. Sobra akong pinupuri ng senior. Magalang na sabi ni Zhao Feng. Xiao Hao, isama si Zhao Feng at ang kanyang kaibigan na libutin ang Life Sacred Land. Malumanay na sabi ng kulubot na elder. Oo, Master. Magalang na sabi ni Xiao Hao at pagkatapos ay humakbang pasulong. Zhao Feng, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid ng Life Sacred Land. Medyo pala kaibigan ang ugali ni Xiao Hao, ngunit nang sabihin niya ang mga salitang Life Sacred Land. Hindi niya maiwasang hindi sinasadyang magpakita ng kaunting pagmamalaki sa kanyang boses. Nang makaalis ang grupo ni Zhao Feng, ang kulubot na elder ay nagsabi. Sinasabi ko sa inyong lahat ng may lubos na katiyakan na si Zhao Feng ay direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm. Dahil sa mga salitang ito, ang mga mukha ng mga kabataang alagad ay napalitan ng hindi magandang tingnan. May mga quasi-gods, true gods, at kahit ilang ancient gods sa kanila. Sila ang pinakamalakas na kababalaghan ng Life Sacred Land, ngunit lahat sila ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo sa sandaling ito. Kalokohan. Nagawa ni quasi-god Guanlong na pigilan ang sarili sa isang salita lamang na ito. Noong una, pinaplano na niyang makapasok sa Heavenly Divine Realm sa lalong madaling panahon, ngunit ngayon, gusto niyang makipagkumpetensya ng kaunti at subukan para sa rank 6 na mabawi ang ilan sa kanyang karangalan. Sa gabay ni Xiao Hao, dahan-daang nilaibot ni na Zhao Feng at Han Ningguo ang masaganang at napakarilag na Life Sacred Land, na tila isang napakalaking gawa ng pinakamataas na sining. Mas makapal pa ang sigla rito. Nagulat si Zhao Feng. Manam. Ang silangang bahagi ng Life Sacred Land ay para sa paglilinang at pamumuhay habang ang kanlurang bahagi ay para sa pagtatanim ng mga halaman at iba pang mapagkukunan ng pagtatanim. Nakangiting sabi ni Xiao Hao. Ang mga espiritual na halamang gamot ng Life Sacred Land ay sikat sa Ancient Desolate Realm of Gods para sa kanilang mataas na kalidad. Ang mga bihirang at mahalagang halaman sa labas ng mundo ay sagana sa Life Sacred Land. Dinala ni Xiao Hao si Zhao Feng sa ilan sa mga spirit herb region, at dinala pa niya si Zhao Feng upang makita ang isa sa mga lugar kung saan nagtatanim ang tunay na mahahalagang halaman.
Maging si Zhao Fang ay nakikilala lamang ang ilan sa hindi mabilang na mahalagang halamang itinatanam doon. Para naman sa doktor na si Han Ninger, siya ay hindi mabata na nasa sabik sa buong tour, ang kanyang madilim na berdeng mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ang Sacred Land ay talagang isang napakagandang lugar. Emosyonal na bumantong hininga si Zhao Fang. Ang lugar na ito ay may mga damo ng halos lahat ng uri at hugis. Bilang karagdagan, mayroon itong mas malaking dami kaysa saan man. Ito rin ay tahanan ng maraming soul type na halaman na medyo bihira sa labas ng mundo. Zhao Fang, dadalhin kita sa magandang lugar. Biglang sabi ni Xiaohuo. Pinangunahan ni Xiaohuo ang dalawa sa isang medyo paliko-likong ruta bago sila tuluyang nakarating sa isang malaking gusali na nabuo mula sa mga baging at puno. Isang malakas na hanay ang nagbabantay sa paligid nito. Sa loob ng gusali, makikita ang mga berdeng portal ng liwanag sa mga dingding, bawat isa sa kanila ay sinusuportahan ng maraming sanga ng puno. Masasabi ni Zhao Fang sa isang sulyap na ang bawat isa sa mga berdeng portal na ito ay konektado sa isang independenteng dimensyon. Puntahan natin ang isang iyon. Itinuro ni Xiaohuo ang isang portal ng medyo madilim na lilim ng berde. Swish! Dumating ang tatlo sa isang kakaibang little world na gawa sa mga halaman. Napakaliit ng independenteng sukat na ito, at posibleng makita ang mga hangganan nito sa isang sulyap. Sa harap nila ay isang pool ng tubig na nabuo mula sa putik at baging. Isang mabangong berdeng likido ang lumutang sa pool na ito. Ang isang sulyap ay sapat na upang makita na ang likidong ito ay lubhang mahalaga. Ito ay isang pool of life. Pumasok ka at subukan mo. Ngumiti si Xiaohuo. Thump. Tumalon si Zhao Fang. Sa isang iglap, naramdaman ni Zhao Fang na ang bawat cell sa kanyang katawan ay nagising at ginagawa ang lahat ng makakaya upang makuha ang life energy sa likidong ito. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay bumabawi sa kanyang pinakamataas na estado. Hindi nagtagal bago naramdaman ni Zhao Fang na tumaas ang antas ng kanyang sigla. Ang pool of life na ito ay isang cultivation ground na nilikha ng Life Sacred Land. Kung nais ng isang alagad ng Life Sacred Land na maligo sa pool na ito minsan, kakailanganin nilang makaipon ng ilang taon na halaga ng mga kontribusyon. Ang Pool of Life na pinaliliguan mo ay para sa rank 7 Ancient Gods. Ito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Tumayo si Xiaohuo sa gilid at nagpaliwanag. Maraming salamat. Likas na naiintindihan ni Zhao Fang kung gaano kahalaga ang Pool of Life na ito. Sa gusaling iyon kanina, wala pang 100 ang mga berdeng portal na iyon. Ang Life Sacred Land ay may hindi mabilang na mga disipulo, ngunit wala pang 100 Pool of Life, at ang bawat isa ay nakatarget sa iba't ibang antas ng paglilinang. Marami sa mga portal ay isang mas madilim na lilim ng berde, na nagpapahiwatig na walang disipulo sa loob. Siyempre, hindi naman sa ayaw nilang pumasok, pero napakalaki ng presyo na hindi nila kayang bayaran. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang tagalabas na tulad ni Zhao Fang ay maaaring magbabad sa isang pool of life na para sa isang rank 7 ancient god. Maaari kang magbabad sa pool of life sa loob ng 3 araw bawat pagbisita. Kailangan mong pahalagahan ang panahong ito. Isasama ko ang kaibigan mo para tumingin sa ibang lugar. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Xiaohuo si Han Ninger at umalis. Isang magandang lugar. Hindi ko papakawalan ang pagkakataong ito. Si Zhao Fang ay may kagalakan sa kanyang mukha. Siya ay naging isang rank 7 ancient god, at ang kanyang cultivation ay hindi matatag sa maraming aspeto. Para sa rank 8, napakalayo pa rin noon. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong magbabad sa isang pool of life, magagamit niya ang pagkakataon na itaas ang kanyang sigla at linangin din ang kanyang earth at wood and tents. Buzz! Buzz! Ipinikit ng kalahati ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumaas ang enerhiya ng earth at wood intent mula sa kanyang katawan upang punan ang dimensyong ito. Nakagawa siya ng napakalaking paglukso sa pamamagitan ng direktang pagkamit ng rank 7 nanograms Heavenly Divine Realm, kaya ang kanyang iba't ibang intent ay mayroon pa ring maraming espasyo upang mapabuti. Sa 3 araw na ito, kailangan kong dalhin ang aking earth at wood intent sa tuktok ng level 4.
Habang bumubulong si Zhao Feng sa kanyang sarili, naglabas siya ng ilang intent crystals para tulungan ang kanyang sarili na linangin. Pagkalipas ng 3 araw, si Zhao Feng ay napalibutan ng kalahating transparent, manipis na fog ng dilaw at berde. Bahagyang umugoy ang putik at mga puno sa paligid, at may namumulaklak pa nga. Biglang bumukas ang maliwanag na mga mata ni Zhao Feng. Sa tulong ng Pool of Life, ang aking wood and earth antennas ay maayos na naabot ang tuktok ng level 4. Masayang tumawa si Zhao Feng. Ang kanyang sigla ay nakatanggap din ng makabuluhang tulong. Sa sandaling ito, biglang lumitaw sina Xiaohuo at Han Ninger sa dimensyong ito. Si Zhao Feng, ang mga elder ng Life Sacred Land ay nais makipag-usap sa iyo.